Hi mga kayamyam! Kumusta? Mga kayamyam, for today's ganap, pag-uusapan natin ngayon ang mga struggles na nararanasan ng mga students. So basically, right now, I'm teaching in a certain university. So I became a student once. So nakaka-relate talaga ako sa mga struggles ng mga estudyante. So let's start. Una, magre-review ka ba or matutulog? Siyempre, alam naman natin na napaka-importante ng tulog sa bawat tao. It makes our body healthier and prepared para magawa natin yung mga dapat natin gawin sa pang-araw-araw para ma-achieve natin yung dreams natin. Kailangan meron tayong enough sleep. Pero siyempre, kailangan din nating mag-review. Kaya napupuyat tayo kapag nag-aaral tayo ng ating mga lessons, lalo na pag malapit na ang mga major exams. Kaya naiipit tayo sa dalawang options kung minsan mga kayamyam, kung matutulog ba tayo o magre-review tayo. Siyempre gusto nating makapasa sa mga subjects natin at take note, ang pag-aaral natin, ang grade natin, ang magdidikta ng ating future. Isa ito sa makakatulong upang tayo ay matapos sa kurso na ating pinili. At number 2, syempre yung mga activities and projects. Lalo na yung mga group projects. Nakaka-stress kaya yon, lalo na ikaw lang ang gagawa ng project or activity na yon, kahit na group project siya, kasi may mga classmate ka na kung minsan may pagkatamad. Pero syempre, kailangan natin gawin yung part natin. Una, kung ikaw ang leader. Pangalawa, kahit member ka, kailangan, dahil ang grade mo nakasalalay sa project or sa activity na yon. Siyempre, ayaw natin bumagsak, ayaw nating makakuha ng mababang grade. At kung minsan nagme-maintain tayo ng grade, di ba, mga kayamyam? Kaya kailangan gawin natin yung best natin sa ating mga ginagawa. At pangatlo, na struggle, yung pagbabudget. Kadalasan ang mga estudyante binibigyan ng allowance ng kanilang parents for a particular period. Halimbawa, weekly allowance or monthly. At syempre, ang mga estudyante na to, tinitipid kung minsan ang kanilang pera para pagkasyahin ang kanilang allowance. Kaya lang, syempre, yung ibang mga estudyante habang nagtitipid, yung iba naman, super duper gastos. Alam mo yon, yung at the end of the day, hindi na nila alam kung saan napunta ang kanilang pera. Hindi nila namomonitor ang kanilang mga expenses. Kaya ayun, nag-overspending sila. Kaya naghihigpit sila ng sinturon kung minsan at sila din ay nahihirapan. Kaya kailangan practicein natin yung ating mga sarili na gumastos ng tama at huwag tayo mag-overspending. Pang-apat, syempre yung mga classmates natin na palaasa. Sila yung tinatawag na mga parasites. Alam mo yon? Halimbawa, yung mga pag mayroon kayong exam, sabi ng teacher mo, get one whole sheet, we will be having an exam. Tapos, ikaw, syempre, nag-i-invest ka, bibili ka ng isang pad ng papel, yellow sheet for example. Tapos, kadalasan, karamihan ng yung mga kaklase nang hihingi ng papel. Siyempre, dapat ma-realize din ng mga kaklase mo na yung papel na yan, hindi po yan libre, no? Hindi po yan nakukuha kung saan-saan. Binibili po ito, kailangan may pera kang pambili na binigay or support na galing sa parents. Kaya kailangan, kung siguro once pwede kang humingi, pero yung palagi kang humihingi kapag may exam ka, well, it's a no-no. Kasi parang ano na yun pang-aabuso na yun, right? So, kailangan intindihin natin ang bawat sitwasyon ng ating kaklase. May mga kaklase tayo na hindi naman kayamanan, hindi sila ganun ka well off,
Kaya kailangan, kung manghihingi tayo, kung pwedeng bayaran na lang natin yung papel, much better siguro, no? Para at least makakatulong ka din dun sa ating kaklase. And then, panglima, meeting deadlines. Ito ay isa sa mga nagbibigay stress sa mga estudyante. Kaya lang, ang nagiging problema natin dito, syempre, yung, alam mo yon, beating the red lights. Kung minsan, pag malapit na, or kadalasan, pag malapit na ang deadline, doon tayo magka-cramming, doon natin gagawin lahat ng ating mga gawain. Kaya nagkakapatong-patong na yung mga ginagawa natin. Kung minsan, ibiblame pa nga natin yung teacher, sasabihin natin, ang dami-daming pinapagawa ng teacher na to. Pero ang totoo, nakaschedule po yan. First day pa lang, I believe yung mga teachers nyo ay ibinigay na yung mga requirements. Kaya kailangan matuto tayong mag-manage ng ating oras at schedule ang mga dapat nating ma-accomplish for a particular day. And then, ang susunod, mga dependent sa kape. Mga estudyante na hindi na mabubuhay ng walang kape. Kasi nga, dahil puyatan po ang pagiging estudyante, lalo na kung ikaw ay very studious, kailangan mong manatiling gising. Kailangan mo ng kape. Pero dapat mga kayamyam, isipin natin na drink moderately. Kahit sa kape, kailangan moderate lang ang ating pag-inom. Dahil it might affect our sleep, baka hindi na tayo makatulog at magsanhi pa ito ng health problem. Ang next struggle naman natin ay ang schedule na super duper aga. Ito ay syempre kadalasan or karamihan ng mga estudyante hindi sanay pumasok ng maaga. Kaya magkakaroon ng problema. Nalilate sila o kung minsan naman ay hindi na sila nakakapasok dun sa subject nila. Kaya mga kayamyam, kailangan disiplinahin natin ang ating sarili, no? So bilang isang teacher sa isang university, palagi kong nire-reiterate na lahat ng nangyayari sa university ay bahagi ng inyong training. Matuto tayong sumunod sa mga policies at matuto tayong disiplinahin ang ating sarili. Siyempre, sa real world, pag nag-start na po tayong magtrabaho, hindi na po natin hawak ang schedule. Kailangan nating sumunod sa mga policy, no? Bago tayo mag-complain, tingnan natin kung makakatulong sa atin yung mga gawain na yan. Siyempre, I know our teachers will not instruct us to do this kung hindi ito makakatulong sa atin. Again, success needs preparations. Lahat ng mga ginagawa natin sa school, for example, sa university, ay bahagi ng inyong preparations for you to become successful in the future. Kaya mga kayamyam, lagi nating tandaan, we need to understand, we need to be matured para hindi tayo mag-complain. Kaya bago ko tapusin ang video na ito, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng supporters ko, sa lahat ng patuloy na nag-review sa aking mga vlog, sumusuporta sa aking channel. Thank you so much mga kayamyam. Hanggang dito na lamang. See you and bye-bye!